Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng ilaw at karunungan. Bigyan mo kami ng lakas at talino upang maunawaan namin ang mga bagong kaalaman na aming matututuhan sa araw na ito. Tulungan mo kaming maging mabunga at kasiyasiya sa iyong paningin. Gabayan mo kami sa lahat ng oras tungo sa pag-unlad ng aming kaalaman sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Manood, makinig at matuto sa asignaturang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating huling virtual discussion para sa quarter na ito. Kasama si Sir Christian, ang inyong lingkod na gurong kaagapay sa pagtahak sa mga aralin sa Filipino 7. Ihanda ang inyong mga ballpen, answer sheets at aklat dahil bagong araw na naman at puno ng kalaman ang ating pagsasamahan. Ang Aralin 5 ay napapatungkol sa sulambi. Narito ang mga layunin. Nasusuri ang pagkamatotohanan ng mga pangyayari batay sa sariling karanasan. Nagagamit sa sariling pangungusap ang mga salitang hiram. At nagagamit ang mga pangungusap na walang tiyak na paksa sa pagbuo ng mga pangungusap. Ngayon ating kilalanin ang ilang hiram na salita mula sa Ortografiyang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Hiram na salita na may baybay sa Filipino. Cheque. Pag ito ay ating ibinaybay sa wikang Filipino, ito ay binubuo ng letrang T, S, E, K, at E. Cheque. Ang banyo naman mula sa wikang Espanyol ay ibinabaybay sa letrang B, A, Nye, at O. Pag ibinaybay naman natin ito sa wikang Filipino, ito ay ibinabaybay sa letrang B, A, N, Y, at O. Ang salitang tsinelas, pag ibinaybay natin sa wikang Espanyol, ito ay binubuo ng letrang C, H, I, N, E, L, A, at S. Pag ito naman ay ibinaybay sa wikang Filipino, ang mga titik ay titik T, S, I, N, E, L, A, at S. Pag ang makina naman sa wikang Espanyol, ito ay binubuo ng mga titik na M, A, Q, U, I, N, A. Pag ibinaybay naman natin ito sa wikang Filipino, ito ay binubuo ng mga titik M, A, K, I, N, at A. Narito ang iba pang hiram na salita mula sa Ingles. Narito ang fax, cellphone, quantum, exit, x-ray, at videotape. Sa wikang Ingles, meron tayong mga hiram na salita na hindi natin maaaring ibaybay sa wikang Filipino dahil ito na ang orihinal na istruktura ng bawat salita na mula sa wikang Ingles. At hindi na dapat natin itong isalin pa sa wikang Filipino dahil wala itong katumbas na salita sa wikang Filipino. Ngayon, atin namang bigyang katuturan ang salitang dula. Ang dula ay isang uri ng panitikang tuluyan na pantanghalan na nahahati sa ilang mga yugto at tagpo. Ang salitang dula ay nagmula sa mga Sugbuanon na nangangahulugan ng libangan. Mayroong 3 uri ng dulang Pilipino noong bago pa ang pananakop ng mga Espanyol. Una na riyan ay ang tibaw o karagatan. Ito ay sinaunang dula sa Katagalugan at karaniwang ginagawa ito sa mga seremonyang tungkol sa mga patay.
Nagsimula ito bilang paraan upang bawasan ang sakit at lungkot kapag may mga kaibigan o kamag-anak na namatay. Ibig sabihin, ginagawa ito upang maging libangan upang makalimutan o malimutan ang mga pighati at sakit na nararamdaman ng mga kamag-anak. Ito ay tinuturing na matandang anyo ng panitikan at tinatawag din itong tulang padula sapagkat ito ay nasusulat ng padula at ginagampanan ng tauhan. Kasunod naman ay ang wayang urang o wayang purwa. Ito ay sinaunang dula sa Kabisayaan at partikular na sa Panay, Cebu at Dumaguete. Inilalarawan dito ang kapangyarihan ng kanilang bathala. Pangatlo ay ang Embayuka o Bayak. Ito ay dula ng mga Muslim sa Lanao at Jolo. Dumako naman tayo sa mga uri ng dula sa panahon ng Espanyol. Cenaculo. Ito ay tinatanghal tuwing mahal na araw o Semana Santa at ito ay hango sa aklat na kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin na sukat ipagpaalam ng puso ng sinumang babasa. Ito ay makulay ang pagpapalabas nito dahil sa mga kasuotang ginagamit ng mga tauhan at makikita ninyo sa larawan ang mga makukulay na suot ng nagre-representa bilang Jesucristo at ng mga tauhan ni Poncio Pilato. Inilalarawan dito ang simula ng lahat. Ang paglalang kay Adan at Eva, ang pagsilang kay Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at itinatanghal ito bilang isang serye mula Lunes Santo hanggang Sabado de Gloria. Pangalawa ay ang salubong. Ito ay tinatanghal sa pagbubukang liwayway ng araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. At kalimitan ginagawa ito sa madaling araw ng linggo. Pangatlo ay ang panunuluyan. Ito ay pamaskong dula na naglalarawan sa paghahanap ni Jose at Maria ng lugar na pagsisilangan kay Jesus. Ginaganap ito sa Besperas ng Pasko o Disyembre 24 ng gabi bago ang Misa de Gallo. Sina Maria at Jose ay naghahanap ng bahay na masisulungan at mapagsisilangan kay Jesus. Pang-apat ay ang tibag. Ito ay dulang panrelihiyon na may kaugnay sa sinakulo. Itinatanghal dito ang pagtibag o pagwawasak sa bundok na kinalalagyan ng krus ng pinangpakuan ng Panginoong Hesukristo. Ang tibag ay walang entablado at ang mga tauhan o kasali sa pagtatanghal ay kahalo ng taong bayan. Panglima ay ang moro-moro. Ito ay dulang kinabibilangan ng mga hari o sultan, prinsipe, duke, konde at prinsesa. Kinapapalooban ito ng mga madugong pangyayari at pagkamatay ng mga tauhan. Ang dulang ito ay pumapaksa rin sa relihiyon. Ayon sa kasaysayan ng Espanya, talagang may alitan ang mga Katolikong Espanyol at Muslim na Espanyol. Tinatawag ng mga Katolikong Espanyol na Moro ang mga Muslim na ang ibig sabihin ay mga taong walang Diyos na masasabing walang katotohanan, sapagkat may kinikilalang Diyos ang mga ito. Walang iba kundi si Allah. Pang-anim ay ang sarswela. Ito ay dula na may tatlong yugto ng ilang bahagi ay itinatanghal ng pakanta. Ang sarswela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog na nahihinggil sa mga punong damdamin ng mga tao tulad ng pag-ibig, kapuutan, paghihiganti, kasakiman, kalupitan at iba pa o kaya naman ay tungkol sa mga suliraning panlipunan. Buksan ang inyong aklat sa pahina 83 hanggang 79 at basahin ang dulang Sulambi. Buksan ang aklat sa pahina 101 at sagutin ang pag-unawa sa binasa 1 at 2. Ngayon, atin namang talakayin ang pangungusap na walang tiyak na paksa. So, ang una nating tatalakayin ay ang pangungusap na existential or existing.
Ito ay nagsasaad ng pagkakaroon ng isa o mahigit na tao o bagay na tumutukoy. Ito ay karaniwang nagsisimula sa may. Narito ang mga halimbawa ng ating mga pangungusap na eksistensyal. May mga laruan doon. Masasabi nating ito ay isang uri ng pangungusap na eksistensyal dahil ito ay nagsasaad ng pagkakaroon ng isang bagay na tinutukoy sa ating pangungusap. Ang tinutukoy na bagay sa ating pangungusap ay ang laruan at ito ay nagsisimula sa katagang may. May sunog roon. May tanawing magaganda sa Zamboanga. Pangalawa ay ang pangungusap na paghanga. Ito ay nagsasaad ng paghanga. Halimbawa, kay husay mo. Wow, magaling! Pangatlo ay ang sambitla. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, naku, aray, ay, inay ko. Pangungusap na pamanahon. Ito ay nagsasaad ng oras o panahon. Halimbawa, nagdidilim, gabi, uwian na, umaga na. Panglima ay ang formulasyong panlipunan. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng pagbati at pagbibigay galang. Narito ang mga halimbawa. Magandang umaga po. Tao po. Salamat po. Ngayon, buksan ang inyong aklat sa pahina 105 at sagutin ang gawain 1 at gawain 2. Ngayon ay dumako naman tayo sa aralin 6 na napapatungkol sa mga alamat mula sa Mindanao. Narito ang mga layunin. Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo at nagagamit ng wasto at angkop ang wikang Pilipino sa pagsasagawa ng isang makatotohanan at makapanghikayat na proyektong panturismo. Ngayon ating bigyang katuturan ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikang tuluyan na nagsasalaysay sa mga pinagmula ng isang bagay, puok, kalagayan o katawagan. Karaniwang nagkukwento ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at puok at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay nito ang mga mito at kwentong bayan. Ang salitang alamat sa Ingles ay legend at ang katawagang ito ay nagmula sa salitang Latin na legendus na ang kahulugan ay upang mabasa. Buksan ang inyong aklat sa pahina 110 at ating basahin ang alamat ng palindag mula sa Mindanao. Pagkatapos ninyong basahin o pagkatapos mabasa ang naturang alamat, ay sagutin ang pag-unawa sa binasa 2 na matatagpuan sa pahina 111. Ngayon atin namang pag-aralan ang pagsang-ayon, pagsalungat at paninindigan. Sa pagpapahayag ng pagsang-ayon, pagsalungat at paninindigan, kinakailangan ang malawak na kaalaman tungkol sa isyu. Dapat magkaroon ng sapat na batayan para makapagpahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Sa pagbibigay ng desisyon, makabubuting pag-aralan o pag-isipan muna ito ng mabuti. Narito ang mga pahayag na nagsasaad ng pagsang-ayon. Oo, sige, payag ako, sana ako rin yan, tama yan. Mga pahayag na nagsasaad ng pagsalungat. Ayoko, hindi, di ako papayag dyan, at wag. Ang paninindigan ay isang prinsipyo na dapat taglayin ng mga bawat tao. Nagpapakita ito ng tatag ng damdamin sapagkat pinaniniwalaan ng isang tao kung ano ang tama. Kapag siya ay may paninindigan, ito ay nasa matuwid na landas dahil gusto niyang tama at naaayon sa batas ng tao at mata ng Diyos ang kanyang gagawin. At para naman sa inyong performance tasks sa quarter na ito, kayo ay inaatasan na gumawa ng isang brochure
na nakapanghihikayat tungkol sa kagandahan ng Pilipinas. Pumili lamang ng isang lugar sa Pilipinas na iyong napupusuan. Narito ang mga dapat na nilalaman ng iyong brochure. Una ay ang kagandahan at kaaya-ayang tanawin ng napiling lugar. Pangalawa, isang akdang pampanitikan ng iyong lugar na napili. So halimbawa ng panitikan na iyong pwedeng ilagay sa brochure ay isang kwentong bayan, isang uri ng tula, isang uri ng dula, isang uri ng alamat at iba pa. Narito ang mga rubrik bilang pagtatasa ng inyong mga gawa. Ipasa ang inyong gawa sa ika-15 ng Oktubre. Para sa ating values integration sa ating talakayan ngayon, ito ay napapatungkol sa academic life. Students can use high level of critical thinking skills. Ang mga mag-aaral ng St. Nicholas Academy ay nagagamit ang kakayahang makapag-isip at naintindihan ang talakayan nang sa ganon ay nasasagutan ang mga pagtatayang inihanda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ihanda ang inyong sarili para sa susunod na virtual discussion. Mag-iingat kayo sa palagi. Paalam!